Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Muling uminit ang politika ng bansa matapos ang isang kontrobersyal na pahayag laban kay Presidente Kuting na tila ba hindi natutupad ang kanyang mga pangako sa gitna ng mga isyu at problema sa pamahalaan. Lumutang ang pahayag ni Vice Presidente Sara na nagpapatunay na umano'y kapabayaan ng Pangulo sa kanyang mga pangako at kasunduan. Sa isang press conference na ginanap kamakailan, hayagang sinabi ni VP Sara na hindi tinutupad ni Presidente Kuting ang kanyang mga pangako sa bayan. Hindi na bago ang ganitong klaseng pagkilos mula sa kanya. Totoo nga ang kasabihan na once sa manluloko, always sa manluloko, ani ni VP Sara Duterte. Ayon sa Vice Presidente, ilang mahalagang proyekto ang napabayaan at ilang pangako ang hindi na isakatuparan ni Kuting, bagay na nagdudulot ng kalituhan at kawalan ng tiwala mula sa publiko. Ang hindi pagsunod sa mga kasunduan ay nagdudulot umano ng pangamba at pag-aalala sa mga mamayan na umaasa sa mga pagbabago at kaunlaran na pinangako ng kasalukuyang administrasyon. Nagpahayag din si VP Sara ng kanyang pagkadismaya sa umano'y kawalan ng aksyon ni Kuting sa mga isyu ng bansa, kabilang ng usapin sa ekonomiya, kalusugan at edukasyon. Dagdag pa niya, kailangang magising ang ating Pangulo at magtuwid ng landas para sa ikabubuti ng ating bayan. Sa kabila ng mga akusasyon, nananatiling tahimik si Presidente Kuting at ang kanyang kampo. Wala pang opisyal na pahayag mula sa palasyo ukol sa mga sinabi ni VP Sara. Subalit inaasahan ng publiko na magkakaroon ng sagot o paglilinaw mula sa administrasyon sa lalong madaling panahon. Ang isyong ito ay isa na namang pagsubok sa kasalukuyang pamahalaan na patuloy na binabantayan ng publiko sa bawat kilos at desisyon. Patuloy ang mga mamamayan sa pag-aabang sa magiging tugon ni Presidente Kuting sa mga alegasyon at kung paano niya bibigyang linaw ang mga tanong ukol sa kanyang pamamahala. Manatiling nakatutok para sa karagdagang ulat at mga balita ukol sa isyong ito. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Na yon. Pwede naman nilang sabihin kung hindi si Presidente, okay lang yun. After all, it is by presidential directive na ginamit yan. Pero ang hindi nila pwede gawin ay pabayaan nila na nagtataka ang taong bayan kung ano ba, Mr. President, may sakit ba po kayo? Are you still capable of being president? Can you still dispense the functions of the leader of this country? You have your hand on the trigger. In other words, ang Pangulo, pwede niya tayong isabak sa gulo. Pwede niya tayong dalin sa kapahamakan. Pwede niyang utusan bukas kamakalawa na sige, sugod na AFP, mag-martial law na tayo. I-review lang yan ng Kongreso after its declaration. Pero pwede niyang i-declare yon. Ngayon, ang tanong, Mr. President, are you of sound mind and body? Kasi, bakit ang dali-dali mag-no? Nasabihin ninyo, hindi amin yung presidential chopper. Ay, hindi si Presidente yung nakasakay. Ay, hindi ganito. Because the doctors of St. Luke's, of course, they cannot tell because they have doctor-patient confidentiality. But the President owes us this transparency. Okay? Utang niya sa atin ito. This is something that he must be giving to us. Regularly, may updates siya. Remember noon, nung si Presidente Duterte, nag-ingay ang mga dilaw. And obviously, nung later on, in-announced na yes, he was hospitalized for a while and so on. It was just a matter of days. Nag-resign pa si Spox Harry Roque kasi binulag daw siya.
sa mga ganong instances, could very well have led to the people asking, is the president still capable of dispensing his functions? And so they responded with transparency. Bakit ito? Dinededma lang nila tayo. Ha? Ano, pwede ba yon? Dedmahin nyo yung taong bayan over the constitutionally mandated transparency over the president's health? Uulitin ko ang katanungan natin. Kayo po ba yung nasa chopper? Kung kayo po yon, may sakit po ba kayo? Kung may sakit po kayo, kaya nyo po ba? Ano yung sakit ninyo? Ang sakit nyo ba ay nakakaapekto ng inyong judgment? Okay? Eto na po. Mag-umpisa na po tayo dun sa ano bang tawag natin dito? Sa iodized salt awardees. Sabi ni EP and GM, tumigil ka. Ingay mo, dami mong sinasabi, tumulong ka sa gobyerno, tumutulong kami by being critical of this really awful policies of the president, of the leadership. Pag hindi kami nag-ingay, ganun na lang ba yon? So sa susunod na presidente, kahit di balik-balik na siya sa ospital, hindi na sila capable of making decisions. Ibang tao na hindi natin inelect ang gumagawa ng desisyon para sa presidente. Tama pa ba yon? Unconstitutional yon. Kaya EP and GM, ikaw ang tumigil. Ikaw ang lumalabag sa aming karapatan magsalita at magpahayag. Buti na lang private person ka. But if you are acting on behalf or upon the directive of a government official, not only do you violate the Constitution, but you are wrong on so many levels. So, tingin nyo ba, EP and GM, uurungan ka namin? Sabi ni Mark Lester, pero ang survey ni Kuting lang ang bumaba, ang mga bilihin, pero ang mga bilihin gaya ng bigas ay tumataas. Asa na ba ang 20 pesos na kilo ng bigas? Sorry kung nagagalit ako sa'yo, pero nakakainis na yan. Paulit-ulit na yan. How long will you make her suffer for it? Ha? You think she's not suffering? And what would have happened kung nakaupo siya tapos kinudeta siya? Tandaan niyo po yan. Hindi mabait yung mga taong magiging vice-presidente. Yung taong magiging vice-presidente. Alam na natin yun. Kung kinudeta siya, di walang magsasalba sa atin. Sorry, ang tapang mo ng salita. Pasensya na po. Sabi ni Mark Anthony, mas maganda nangyari ngayon kasi nalaman natin yung ugali ni BBM na totoo. Pwede bang, sabi ni I am designated Duya, pwede po bang mag-PI ng batas? Like mapapatupad ng batas na magbibigay ng mas malalang parusa para sa corrupt na politicians? Pwede. People's Initiative, huwag naman PI para naman kasing nagmumura ka. Sabi ni Aphrodisia, buti nga sa kanya nasabunan ni attorney. Sorry po, hindi ko sinasadya na maging ganyang kaangas yung tono ko. But I am so sick and tired of people blaming VP Inday. Unang-una, she's what? She's very young. Siya mismo po felt that she was not ready. In fact, dapat nga pasalamatan siya kasi ang inisip niya na paano kung hindi niya kaya? Tayo din yung magsasuffer. Tapos ngayon sasabihin niyo kasi hindi siya nakinig, kasi hindi siya ganito. Lahat tayo di nakinig kay Presidente Duterte. O yung mga mayayabang niya na sasabihin na ako hindi ko binoto si BBM. Oo na, magaling na kayo. Fine, tama po kayo. Nagkamali kami kaya dinatama namin yung pagkakamali. Pero those of you who are trying to pull down VP Sara, wala kayong puwang dito. Sinasabi ko sa iyo. That is enough. You think that she hasn't felt bad about it? I'm very sure nakukulang na lang sa bunutan niya sarili niya sa inis. Isipin ninyo, you think siya, anong ginawa nilang pagpapahiya naging sa Senado? You think she wanted that? You think they would have done that to her kung nagpresidente siya? You think she's not sorry? Sabi ni Hoyala, gusto namin yung nagagalit kasi lumalabas ang totoo at sampal sa mukha ng mga tools. Hindi ko po sinasadya kasi baka DDS kayo. So hindi naman po. Hindi ko gustong magalit sa inyo at hindi ito personal. Pero enough.
And everybody, pag may nakikita kayo nagsasabi na kasalanan kasi ni VP Inday to, sige na. Tama na. Yun, sabi ni Luna, ito, tama siya. Excuse me, attorney, hindi tayo nagkamali. We were fooled. Oh. Thank you for this. Thank you, Luna, kasi tama yan. Biktima tayo ng pambubudol nitong isang taong to. Biktima din si Inday, tapos papagalitan ninyo. Ang sama naman yan. And really, do you honestly think hindi siya nagsisisi? Do you honestly think na wala siyang sama ng loob? Na ganun yung naging desisyon niya, not just for herself, but for the people. Sabi ni Bert to Bert, we were hoodwinked. And yes, pati si Inday, we were hoodwinked. And we will have to keep repeating that. Kasi yung mga trolls, nagagalit sila dyan sa budol na word. Napeke po tayong lahat, sabi ni Ma'am Tess. So, yes, napeke tayong lahat. So, stop blaming her because biktima din siya. Akala niya talaga, ganyan, mababait itong mga to. Akala niya, baka may maniwala. Tingnan nyo, natahimik tuloy 165 million confidential funds ni Inday Sara. Bakit? Kasi sinasalag natin, inuulit-ulit natin dito. 165 million, sinasabi ninyo, ginastos in 11 days. 20 million nga, ilang oras lang dyan sa Kongreso. Kaya nyo yon? Every time you say something against Inday Sara, it comes back and bites you in the rear end. And if we don't speak up, then yung mga taong naniwala ay walang pagkakataon to change their minds. So yes, we will answer, but we will answer issues. Ngayon, kung gusto nilang tawagin ako ng names like ang ingay nito, ang laki ng bibig, ang drama, traidor, and all that, sure, pwede pa nga akong magsabi na okay, but it does not change the fact the transparency of the president's health is of paramount importance. Hindi magbabago. Ay, 125 million lang. Sorry naman po. I stand corrected. It's 125 million only as compared to yung 89.9 billion na tinransfer ng PhilHealth sa Office of the President. Okay? So, uulitin ko. They can call me names. They can call me maingay. They can call me ugly. They can call me noisy. They can call me traitorous. They can call me whatever they want, but it does not change the fact. Okay? Does not change the fact that whoever was in that chopper, the president must speak up and say either it was not him or that he is not sick or that he is capable of leading the country and making the decisions that affect 110 million Filipinos. Pwede ba? Uy, ang saya. May nagtatanong, pukpuk ka ba? Di marunong mag-spell si Tamtam Herona. Uy, huwag mo namang gamitin yung pangalan na Herona, middle name yan ni Leni Robredo. Chinese ka siguro kasi okay lang sa'yo na pinatay ang libu-libong Pilipino. Labas niyo po yung mga katawan. Tapos saka tayo mag-usap. Tamo to, grabe mag-fake news. May mga ganyan ha. So, earmarks of fake news. One of them is sensationalism. Daming namatay, libo-libo daw. Ay, sus Maria. Sabi ni Marlon, good day. VP Sara is making the right choices in how she wants to engage with this government. Giving one-liners is the best comeback to these officials causing panic. Having a great day po. Have a great day. Thank you. Joe R. says, hala. Hindi winashing machine, kinamay, sinabon, pinalo-palo sa batuhan, kinuskus-kuskus, piniga na maigi, binilad at sa wakas buong minig, isinampay ni Attorney Tix with a very devouring kilay. Oy, holo. Ang sagot pa ng ibang mga trolls dito, kailangan patulan natin kasi sinasabi ba naman, ang ingay nito, punta-punta kayo dito sa feed ko pagkatapos sasabihin ninyo, maingay ako. Di umalis kayo, problema ba yon? I have every right to be maingay. Why don't you just go somewhere else and be done with it? Pero no, they have to come here. You know why? They have no audience.
Kahit magsalita ng magsalita, magsisisigaw sila, magtatatarang sila kung saan-saan, magtantrum sila wherever they want. They can go to the grocery aisles and try to throw a tantrum there, and people still won't listen because they don't have content. They have no value in their content. They have nothing to say that people want to listen to. So they will go to places where there are people who listen to somebody else. Tapos mag-a-attempt sila dito mag-hijack. And the problem with these trolls is that they are paid by taxpayers' money. I'm not saying all, but many of them are paid by taxpayers' money. And so yes, sunugin natin yung mga yan. Deny them our audience, but of course, explain why they are wrong. Importante po yan, ini-explain natin kung bakit mali po sila. And hindi magkakatraction ang kanilang mensahe. Kasi ang feeling nila, pag inulit-ulit nila yung mensahe, if you notice, every time I wax erudite, every time yung semi-rant na yung nangyayari dito, dinadagsa tayo ng trolls. We welcome them at the start before we block and delete kasi engagement yan eh. Right? So, if they're not going to do anything good for the country, we will at least allow them to do some good for the algorithm. So, uulitin ko, pwede ba naman deadmahin ng health? Hindi. Nasa saligang batas yan. So, trolls, you can still call me names. You can call me traidor, maingay, mukhang pera, which of course is not true. Alam ng lahat ng tao yan. You can call me whatever. Irrelevant. Oh, yun yung isang favorite adjective ko. You can call me pangit. You can call me Zoraida. Pero pag tinawag ninyo akong Zoraida, tandaan ninyo, you're paying homage to Maharlika because she was the one who originated that. And she stopped calling me that the moment we became friends. And in fact, even before we became friends, because she realized na mali si BBM. So, you can get as mad as you want at me, which I doubt. Hindi naman talaga kayo galit, bayad lang. So, pinagbibigyan ko po kayo. Dahil bayad yan, it's a job. You have to do it. Sige, kontrata kayo eh. Okay, sure. Hayaan ko kayong maghanap buhay. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko kayo kukontrahin. At hindi ibig sabihin nun, titigil ako. So, uulitin ko, ito ang panawagan dapat natin. Put this on your walls. Say, make it a hashtag. Hashtag, di ba? Hashtag, are you healthy enough? Di ba? Pwede rin tanungin, was it you, Mr. President? Were you in that chopper? Did you go to the hospital? Why were you in the hospital? Are you healthy? Are you capable of making the decisions that the president must make for the Filipino people? That's 110 million souls, Mr. President, that you are responsible for. Huwag nyo kaming pabayaan. Tell us kung kaya ninyo. Because you are required to tell us. You're required by the Constitution. And in July of 2022, you swore an oath on the Bible and on the Constitution that you will uphold it. Maganda yung sinabi ni Ma'am Sinaida Butler. Ang tanong, Attorney Tix, who really doesn't need money? But the difference, hindi ka nagpapabayad sa inyong principles, not like them, they're only for their personal interest. Well, totoo naman po yun. We all have to make a living. So yes, I will accept cases. So yes, I will accept writing assignments if necessary. I used to make speeches for somebody. Okay? So, that's we do what we have to do to make a living. Tama po kayo. Pero yung ganito, so ito, tingnan nyo how mistaken these thoughts are. The Zoe 47 says, ikaw po, are your minds healthy than our president? Unang-una, if you're going to come to my wall, I speak straight English and I try to, as much as possible, to be grammatically correct. I also try to spell correctly.
Why do I do that? Even if you will understand it, because that is the nature of communications. Because it is my obligation to set a higher standard. So Tizoy47 here on TikTok says, ikaw po, are your minds healthy than our president? Unang-una, I only have one. If your president or any of his family have multiple personalities inside their mind or multiple minds inside their brain, I strongly would question their sanity. Number one, is my mind healthier than that of the president? My mind doesn't matter, Mr. Tizoy47. What matters is the president's mind. What matters is the president's state of mental and physical health. So, Tizoy47, you're not even asking the right questions. All you're trying to do is trying to make me stop. But you know what happens when you try to make me stop? So many of the others here will support me if I continue. Ayoko, sabi ni Lexi Lore, attorney, wag mong patulan. Hindi pwede. Papatulan ko, pero ang papatulan ko, yung subject matter, hindi yung tao. Black delete yung mga yan. Pero of course, we always have to keep asking these questions. Diba? And if the trolls direct us towards a certain subject matter which demands clarification, then by all means, we will clarify. Ngayong nagtatanong na pag-usapan natin ang bigas, what do you think I have been doing since January? Bigas talagang pinag-uusapan ko dito. Bagong salta ka? Sabi ni Ma'am Alice Eliche, hinayang na hinayang ako sa boto ko sa kanya, pero buti na lang si VP Sara andyan. The saving grace. Literally. Okay, pasalamat po muna ako ha. Maraming salamat kay Maloy. Ay, ang dami. Thank you very much, Maloy. Ang daming padala. Love Grace, thank you very much. Kay Sofia, thank you so much. Maloy uli. Uy. Alright, thank you, thank you. Andresa Pasaylo, thank you. Sabi ni Love Grace, basta kami, kakampi mo kami, go lang. Kailangan ng bayan ng pagsasalita mo. Thank you po. Ernie Gequilio, sent love. Thank you. Casey Ann Baquilar, thank you very much po. Jing0702, thank you. You. Thank you uli kay Love Grace, kay Meow Meow, kay Dapay. Tama ba? Dapay, Meow Meow, and Mel. Thank you very much. Casey Ann. Danilo Dumlao. Okay, thank you very much po sa inyong lahat. Thank you din po kay Usag Itsukino, kay Jing, kay Usag Itsukino, ang dami, marami. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.